Atin na pong tunghayan ang ating mga banal na kasulatan. Sa aklat po ng Hebrews, mga kapatid, chapter 5. Simulan natin sa verse 8. Hebrews chapter 5, starting at verse 8. Sabi po dito, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Verse 9 hanggang verse 14 tayo. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God, and high priest after the order of Melchizedek, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meats. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongs to them that are full of age, or full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Can we say amen, mga kapatid? Tayo saglit na manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, Lord, muli kaming sama-samang dumudulog sa iyo sa panalangin upang muling hilingin, Panginoon, ang pagkasimo sa iyong mga salita at muling pagpapala in reality, Lord, na maranasan ng bawat isa amin. We knew, Lord, na ang mga salitang ito ay pagpapala sapagkat ito ay galing sa iyo and you are the blessing, Lord, at ang mga salitang ito ay part mo. Kung kaya naman sa gabing ito, nawa ang mga salitang ito ay matanggap po ng bawat isa amin. Make us worthy once again, Lord. Sa gabing ito, anumang mga pagkukulang namin, ikaw nawa ang magpuno. You may justify us, sanctify us, Lord. At patuloy nawang sangkapan ang bawat isa amin ng mga bagay na aming kailangan habang kami ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Bless every one of us, Lord. Aming dalangin ito at isinasamo sa iyo po at hinihiling sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So sa gabing ito ay nais ko pong magtalakay ng isang simpleng paksa, mga kapatid. Masabi kong simpleng paksa dahil pamilyar na marahil ito sa atin at wala tayong masyadong malalim na pag-aaralan sa gabing ito. So nais ko po itong bigyan ng title na hahanguin natin sa verse 14 na nagsasabi po dito na but strong meat belongs to them that are full of age, or full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Sa verse 14. At ang title po natin ay The Strong Meat Belongs to the Full Age. So, napaka lawak po ng naging pagbubulay sa paksang ito. Actually, yung unang title ko po sa pagbubulay ng mga salitang ito, ng kalooban ng Panginoon, yung pinakaunang na-note ko sa aking notepad, hindi ko na nga po matandaan kung kailan ko pa na-notes yun, ay isang popular or pamilyar na kasabihan o paalaala ng mga matatanda sa natural na aspeto ng buhay na nagsasabing, never accept food from the strangers. So yun talaga yung title ko, pero napakababaw. Sabi ko, napakababaw naman. Bagamat napakalawak ng ipinapakita at nung mabasa ko yung katagang yon, mga kapatid, ang unang naramdaman ko ay care sa aking mga anak,
sapagkat ang aking mga anak ay mga bata pa at napaka-delikado po sa panahon natin, mga kapatid. At kahit nga po sa mga matanda, pag pinag-usapan ang natural na bagay, ay hindi po basta-basta tumatanggap ang ilan sa mga bagay na inaalok sa kanila. Lalong-lalo na kung yan ay galing sa taong hindi mo kilala. Kaya kung pamilyar po kayo dito, napaka-popular po nito. Ang tawag nga po nito ay mga paalaala ng mga matanda na nagsasabing, never accept food from strangers. Di ba? Dahil pwedeng may lason yan, o kaya may masamang balak yung taong nagbibigay sa inyo, lalong-lalo po kapag naalala nyo na nauuso yung mga pagnanakaw sa mga bata, yung kidnapping. At kadalasan na nababalita na nakikidnap ay mga bata ng mga panahong nagdaan. Nababalitaan natin yan at makikita nyo may mga inaalok sa mga bata. At kadalasan na pang-alok po sa mga walang muwang ay candies. Diba? Candies kasi gustong-gusto yan ng bata, mga masarap na pagkain na ma-attract sila. At walang kamalay-malay yung mga batang nakidnap or nakuha, mga kapatid, na yung pagkain na ibinibigay sa kanila, ino-offer sa kanila ay ikakapahamak nila. So napakasimple, pero kung dadalhin natin yan sa spiritual, napakaganda po ng paglalarawan diyan. Never accept foods from strangers. At ito po yung naging kaso ni Eva. Kaya po nahulog ang tao sa kasalanan at namatay. Nahiwalay sa Diyos sapagkat tinanggap niya yung pagkain. Diba? Yung candies, yung candy na magandang tingnan, magandang pakinggan, attractive ito, mga kapatid. At itong kaaway na ito ay nagbalat kayo. Estranghero naman talaga ang kaaway na ito sa mga mananampalataya at itong si Eva ay nadaya, mga kapatid. Kaya yung title natin, napakahalaga na mapinpoint natin yung tinatawag na full age. Kinakailangang lumago ang bawat isa para ma-discern natin at magkaroon tayo ng kaunawaan at kamalayan kung ano yung mga pagkain na makakabuti sa atin. Kasi hindi natin namamalayan spiritually, mga kapatid, yung kinakain natin, yung tinatanggap natin, ay unti-unting lumalason sa atin at pumapatay sa atin. Natural type, spiritual. And that's what happened po kay Brother Ryan. Kaya ito yung napagbulay-bulay ko nung mga nakaraan pa, nung ako po ay mahospital, nung ako po ay magkasakit. Dahil yung, baka hindi naman yung pagkain, pero belongs na rin yung sa foods eh. Yung kape, nagiging liquid lang, pero solid naman talaga yun. Parang ano siya, di ba? Kape siya eh. Hindi mo alam kung paano siya ginawa. Pero bago mo siya malagyan ng tubig, ay parang ano rin siya, maliliit na solid. Hindi siya basa, parang ganon. So dahil sa tinake ko na kape, mga kapatid, yun ang nag-cause sa katawan ko, sa physical ko. Alam ko, discern ko yon at inaamin ko yon sa Panginoon at hinihingi ng paumanhin at ng tawad sa Kanya sapagkat nagtiwala tayo sa mga bagay na akala natin ay makakabuti sa atin. Pero kahit nga po kung dadalhin natin to sa mga common na kinakain natin, breakfast, lunch, dinner, even yung mga meriendas po natin, mga kapatid, yung mga pagkain na kinakain natin ngayon ay, di ba, alam naman natin na more on chemicals. Mga, hindi na po mga originals, kundi mga mga gawa na lang ng mga tao. Mga pinag-eksperimentuhan na, kagaya ng bitchy, ng magic sarap, yung mga instant na yan. At hindi natin namamalayan ay ito pala ay nakakaapekto sa katawan ng isang tao. Pero kung dadalhin natin to sa spiritual, mga kapatid, napakahalaga na ang mga mananampalataya ay magkaroon ng maturity. Kinakailangan nating lumago, kinakailangan nating matuto para makilala natin kung ano ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. So balikan natin yung ating teksto, mga kapatid. So magdadahan-dahan lang tayo at sana'y maging maikli lang.
ang pagtuturo natin sa gabing ito. So sabi sa verse 8, ito'y patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So may natutunan po ang ating Panginoon, mga kapatid, at ang natutunan niya ay ang pagsunod sa mga bagay na kanyang mararanasan. Diba yung pinag-aralan natin nung nakaraan, he endured, he despised, the Lord despised the shame and overcame. So lahat ng yon ay sinuffered ng ating Panginoon because of obedience. At dahil sa natutunan ng ating Panginoon, meron siyang natutunan at meron siyang sinunod. Take note for that. He learned and he obeys. May natutunan ng Panginoon, dumaan siya sa pag-aaral, sa pagkatuto, at humantong ang ating Panginoon sa pagsunod, sa paggawa. So dalawang importanteng bagay na karanasan na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon at ng banal na kasulatan. He learned and he obeys or he work. Di ba? Parang tayo. Lahat ng mga naging professional, mga naging engineer na they are qualified and they are meron silang sabihin natin katiwa-tiwala sila, mga kapatid. May mga taong nagtitiwala sa kanila, sa kanilang profesyon, sa kanilang ginagawa, sapagkat ang mga taong ito ay may pinag-aralan. Natuto sila, nagkaroon sila ng kaalaman sa kanilang ginagawa. Kung kaya naman may mga taong nagtitiwala sa kanila and ginagawa nila yung mga bagay na makakabuti para sa gawain na yon. So, tayong lahat ay nag-aral, mga kapatid, natuto. Pero marami rin namang mga nag-aral, nakagraduate pa. Di ba? Nagkaroon ng diploma, nagmarcha, pero naging tambay. Di ba? Hindi na pakinabangan yung profesyon. Hindi sila nagtrabaho. Pero ang magandang ipinapakita sa atin, you learned, you work. Di ba? You learned, you obeyed. At may dalawang bagay dito na titingnan natin, mga kapatid, sapagkat napakahalaga na makita natin yung first principle ng Panginoon at yung tinatawag na second principle niya. Sabi sa verse, naktawan na natin yung verse 10. Verse 9 tayo muna. At dahil ang ating Panginoon ay sumunod, he learned, he obeyed, mga kapatid. Kaya naging perfecto siya. Naging perfect ang ating Panginoon, na sanctified siya. Di ba? He learned to obey the Father. Dinaanan ng ating Panginoon ang sanctification process, ang pagkatuto. Di ba? Dinaanan ng ating Panginoon ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hanggang sa ating Panginoon ay humantong sa kasakdalan. Kasabi ng ating Panginoon, I sanctified myself. Thy word is truth, and thy word will sanctify them. Sa mga Kristiyano, sa mga disciples. Kaya ang ating Panginoon sabi dito, He became the author of eternal salvation. Kanino? Kanino naging author ang ating Panginoon ng walang hanggang kaligtasan? Unto all them that learns and obey. Amen. Sa mga Kristiyano, sa mga disipulo na natuto, nagkaroon ng kaalaman sa doktrina, they learn the doctrines of Christ, the first principle. Ang unang bahagi, natuto sila, nalaman nila ang mga doktrina, nalaman nila na may kaligtasan, nalaman nila na mayroong katubusan, nalaman nila na mayroong bautismo sa pagsisisi, nalaman nila na mayroong bautismo sa Espiritu Santo, nalaman nating lahat ang maraming katuruan. That's the first principle. Pero hindi tayo gagraduate, hindi natin mai-enjoy at hindi tayo makakapagbigay ng glory and honor sa Panginoon maliban na yung mga natutunan natin ay gawin natin. Nakakalungkot po, mga kapatid, maraming natututo, maraming nag-aaral, maraming nakikinig, maraming nagsisimba, pero hanggang doon lang sila sa first principle. Gusto nila maging tambay.
palamunin. Di ba? Pero mas nakakalungkot yung mga taong hindi nag-aaral. Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon, ng pagkakataon ng Panginoon sa spiritual na kalagayan na mag-aral. All of us are qualified to learn. Amen. Sabi ng ating Panginoon, learn of me. Pag-aral kayo sa akin. Sapagkat madali ang mag-aral sa akin. Scholar kayo lahat. Kinakailangan mo lang maging masipag. Kinakailangan mo lang maging faithful. Hindi hinahanap ng Panginoon ang pagiging matalino natin dito, mga kapatid. Alam ng Panginoon na kapos tayo, kaya kinakailangan siya ang magturo sa atin. The great teacher. Hallelujah. At ang ating Panginoon ay pasensyosong guro. Di ba? Napakahaba ng pagtitiis ng ating Panginoon at nais niya na matuto tayo, mga kapatid ko. At yan po ang New Testament. Sabi ng ating Panginoon, search the Scripture. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Halos ang mga pangungusap ng Panginoon ay may kinalaman sa pag-aaral, sa salita, mga kapatid. So that's the first principle. Pero after mong malaman, after mong maintindihan at matutunan ang doktrina, ang kalooban ng Diyos, kinakailangan mo itong i-work out. Kinakailangan mo itong gawin upang magbigay ng glory and honor sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sabi sa verse 11, mga kapatid, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, of whom we have many things to say. Patungkol sa Kanya ay marami pa kaming dapat sabihin and hard to be uttered, pero mahirap nang salitain o sabihin sa inyo, saysayin, sapagkat nagsipurol na ang inyong pakinig o nagsipurol na kayo sa pakikinig. So ito, nakakalungkot. Mga estudyanteng ayaw matuto, mga kapatid. May mga ganito palang tao. In verse 12, for the time, ye ought to be teachers. Take note, bakit teachers? Kung dadalhin natin to sa natural, meron tayo ditong teacher. Sister Lalaine, teacher. Sister Jasmine, teacher. Ano bang ibig sabihin ng guro? Sa natural, sa pag-aaral. Di ba, mga professional po yan sila. Naging teacher yan sila dahil meron silang pinag-aralan. Di ba? Meron silang tinapos, naging mabuti silang estudyante. They suffered for ilang taon? Sa college, 4 years. Sa college, 4 years. Sa high school, 4 years dati. Ngayon, naging K-12, naging 6 years na sa secondary kasi merong senior high. At 6 na taon sa elementarya, hindi pa kasama yung pagiging kindergarten mo. So, they suffered a lot. Yung mga taong ito, yung mga naging guro natin, mga kapatid, para lang matawag silang teacher. At ang sabi ng Panginoon, through by Apostle Paul, dapat kayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ay mga professional na sa salita. Amen. Na dapat sana mga workers na tayo, na dapat sana nagtatrabaho na tayo sa kaharian ng Diyos para may gain. Hallelujah. Para nag-glorify natin, para yumayabong ang kaharian ng Panginoong Diyos. Pero ang problema, mga mahal kong kapatid, marami sa mga mananampalataya, according to Apostle Paul, ay sabi dito, mga mapurol ang pakikinig. Dull of hearing. At sabi dito, ye have need that one teach you again. Parang mga bagsak ito. Kinakailangan nilang, ang tawag doon kapag hindi ka nakapasa? Repeater. Ano, Brother Jeremy? Kinakailangan mo mag-aral ulit. Kinakailangan ninyong merong ulit magturo sa inyo. At ano daw yung ituturo? Which be the first principles. So, take note nyo po yan kasi bibigyan natin ng pansin yung first principles na yan. Kasi kung merong first principles, may second. Mga kapatid. So, hindi na yan mababasa sa Biblia. Yan ay wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Merong first principle na kinakailangang maiwan at kinakailangang may ikalawang prinsipyo or principle na tunguhin ang mga mananampalataya. Sabi dito, yung pagiging bata, yung pagiging babes, yung pagiging dull of hearing,
Yung mga taong ito na kinakailangang turuan ulit ay, ang kailangan palang ituro sa kanila ulit ay first principle of the oracles of God. And are become such as have need of milk and not of strong meats. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful. See? Unskillful. Anong ibig sabihin ng unskillful? Kung iyan ay karpentero na ilalagay mo sa pagkakarpentero, malulugi ka. Unskillful kasi. Halimbawa, ipinatrabaho natin to sa mga panday, sa mga karpenterong unskillful na hindi natuto, hindi nagkaroon ng karanasan, hindi naging masipag sa pagkatuto. At ipinagawa natin to sa arkitektong tambay-tamad, nakagraduate sa pangungopya lamang at sa tulong ng guro. Nako, baka yung mga haligi natin, walang matibay na pundasyon. At pulse lang din, tanga lang din, sabi ni Brother Jeremy, mangmang lang din, yung taong magtitiwala sa mangmang. Yung taong walang alam ang magtitiwala sa taong walang alam. The blind follows the blind. Pero ang isang taong may pinag-aralan, may natutunan, mga kapatid. Sabi doon, sabi sa Bible, alam nila kung ano ang tama at mali. Alam nila kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kasabi dito, for everyone that useth milk, yung hanggang gatas lang, ay is unskillful, mga baby. Mga bata pa. Sabi diyan, they are unskillful in the word of righteousness. So ano kaya yung word of righteousness na yan? For he is a babe. And verse 14, but strong meats belongs to them that are full age. Hallelujah. Sino kaya dito ang mga full age na? Sino kaya dito ang ginugustong kainin ay strong meats? Dati, mga kapatid, akala ko sa strong meat na ito, mga malalim na revelations, kapahayagan, mga malawak na pagkaunawa sa aklat ng kapahayagan, pagkaunawa sa mga talinghaga at hiwaga ng Panginoon. Pero hindi po pala. Even the mysteries, even the parables ng Panginoon, the revelation, the apocalypse, yung aklat, ito ay part ng first principle of the Lord Jesus. Ang binanggit lang ni Pablo ng mga aral sa Hebrews chapter 6, kung itutuloy natin ang pagbasa, verse 1. Sabi sa Hebrews 6:1, therefore, leaving the first. Kasi mayroong tinatawag na first, di ba? Nabasa natin sa chapter 5 na yan ay first principles. Therefore, leaving the principle. Alin yan? Yung nasa chapter 5 yan, na first principle. Iiwanan yung first principle para bang iiwanan mo yung unang baitang, yung unang part, at tutungo ka sa pangalawa. Hindi pwedeng merong iiwanan at wala kang pupuntahan. Kinakailangan kung gagraduate ka sa high school, pupunta ka sa college. At kung magagraduate ka sa college, pupunta ka sa pagiging worker. Mga kapatid, gagawin mo yung profession mo. Kaya yung first principle or the principle, sabi dito, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ. Kama. Ano yung first principle? Doktrina, aral at mga pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. So lahat ng misteryo, lahat ng hiwaga, talinghaga, sa banal na kasulatan, they are part of the doctrine of Christ. Hindi lamang nabanggit ni Apostol Pablo lahat ng doktrina sapagkat kung inubos niya, mas makapal ang Book of Hebrews. Pero by wisdom, mga mahal kong kapatid, alam natin kung anong pinupunto dito. Kaya nga sabi dito, leaving the first principle, which is the doctrine of Christ. Yung mga libro. Para saan yung mga libro? Para saan yung mga doktrina? Para saan yung mga aral? Sa pag-aaral. Sa pagkatuto. Sa pagkaunawa. Nasusundan nyo ba, mga mahal kong kapatid? Para saan ang Biblia? Para saan ang Genesis to Revelation? Para sa unang bahagi. Sa pagkatuto. Para saan ang mga spoken word ng propeta?
para sa pagkatuto, para sa pagkaunawa, para magkaroon tayo ng kapahayagan sa mga bagay na iliningid ng Panginoon sa matagal na panahon. Through by the prophet William Branham, God revealed to us what is the hidden mystery, di ba, sa Bible. So, ito ay part ng mga aral, doktrina, hallelujah, ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, kung titingnan nga natin, yung tiningnan natin nung nakaraan sa Book of Revelation, chapter 1, yung introduction ng Book of Revelation, bagamat kay lalim ng Book of Revelation, aklat na kinakatakutan at iniiwasan ng mga denominasyon. Pero ang pagpapasimula ng Revelation chapter 1, verse 1 to 3, basahin natin. Napakasimple. Ano ang Book of Revelation? This is the revelation of Jesus Christ. Sabi diyan, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. And verse 2, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. And verse 3, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Amen. And keep those things which are written therein. Yung nag-iingat, for the time is at hand. So ano ang Book of Revelation, mga mahal kong kapatid? Doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Aral. Diyan natin mababasa ang 7 seals. Diyan natin mababasa ang 7 thunders, 7 golden candlestick, 7 stars, 7 vials, 7 spirits of God, di ba? Horse rider. Napakarami. Lahat ng yan ay doctrine, aral ng ating Panginoong Jesucristo. Pero anong sabi diyan? Mapalad ang bumabasa at nakikinig. Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. Mapalad ang bumabasa at nakikinig. First principle. May pinag-aralan ka, natuto ka. Pero kinakailangan mong gawin ito. Yung pinag-aralan mo, yung natutunan mo, hallelujah, yung mga bagay na naintindihan mo sa mga salita ng Panginoon, sa pagtuturo, ay kinakailangan mong tuparin, mga kapatid. Sabi diyan, sapagkat ang panahon, hallelujah, ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay malapit na. So may dalawang uri ng pagkain na binanggit sa teksto natin sa Hebrews chapter 5. Ang una ay gatas or milk, mga kapatid. At ang pangalawa ay strong meats. So ilista niyo, 2 kinds of food or foods na ipinapakita ng Biblia. Dalawa lang naman talaga yan para sa mga Kristiyano. Ang una ay gatas. Mababasa din natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Basahin natin. Sapagkat kahit si Apostol Pedro ay mayroong kapahayagan or enlightenments or knowledge patungkol sa gatas na ito. 1 Peter chapter 2 verse 1. Sabi ng apostol na ito na si Pedro, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. And verse 2. As a newborn babes, desire the sincere milk of the words, that ye may grow thereby. Amen. So bilang bata, kung talagang naranasan mo na maging anak ng Diyos by faith, hallelujah, by faith, isinilang ka sa kaharian ng Panginoong Diyos, binigyan ka ng Panginoong Diyos ng karapatan na maging kanyang anak, at nais ng Panginoong Diyos na lumago ka. Nais ng Panginoon na ma-sanctify ka. Hindi lamang na-justify ka or kinilala ka bilang anak, ipinatawad sa iyo ang mga kasalanan mo. Ang nais ng Panginoon ay maging malinis tayo, mga mahal kong kapatid, at matuto tayo sa salita. Nais ng Panginoong Diyos na yung kanyang salita, yung mga bagay na itinuturo sa atin ay kinakailangan nating maisagawa. So kinakailangan nating lumago. So even Apostle Peter, mga mahal kong kapatid, ay nagbanggit ng
meat, anong pagkain ito? O sabihin natin ng foods na kailangan ng isang mananampalataya. So sa palagay nyo, ano ang ini-enjoy nyo na ngayon? Are you enjoying milk? Or we are enjoying the strong meat, mga kapatid? So ang milk na yan ay part yan ng first principle. Ang siniserve, kapag ang siniserve sa iyo ay milk, kapag ang ibinibigay sa iyo ay milk, at ito ang sabi natin, kinakain mo, ito yung dinadigest mo, ito yung tinitake mo sa iyong spiritual na kalagayan or natural. Kung natural, may gatas sa mga bata, sa spiritual, ito yung first principle, salita, sensirong salita ng Panginoon, na unang bahagi na nagsasabing kinakailangan nating matuto, makinig, mag-aral, bulayin, at maunawaan at mahayag sa atin ang kanyang salita. At ang pagiging bata, ang pagiging babes na ang siniserve ay gatas, yan ay pagiging unskillful. So wala pang naitutulong sa kaharian ng Diyos. Wala pang talagang nagagawa, mga mahal kong kapatid. Ang alam lang niyan ay maglaro. Hindi pa seryoso sa mga bagay na kanyang ginagawa. At ang pangalawang pagkain na binanggit ng Biblia, ng teksto natin, ay ang tinatawag na strong meat, mga kapatid. At para ito sa mga matured. Sa ibang salin ng Bible, ang full age ay matured. So, ang strong meat ay para sa mga may gulang na o nasa wastong gulang, mga kapatid. Sila yung may capacity or kakayahan na i-take ito. At kung nagno-notes kayo, ulitin ko lang, ang milk, mga kapatid, ay para sa mga sanggol pa o bata. Bilang Kristiyano, siya ay baguhan, o kaya naman kahit matagal na siya, ay hindi siya lumalago. Sapagkat, sabi nga doon, ay dull of hearing, mapurula yung kanyang pakikinig. Ayaw niyang matuto. At yung milk na yan, ay yan yung nasa 6:1 ng Hebrews na tinatawag na the principle of the doctrine of Christ. Ibig sabihin, ang unang pagkain ay para sa mga Kristiyanong baguhan o mga Kristiyanong matagal na, pero hindi natututo at hindi isinasabuhay o isinasagawa ang kanyang natututunan. Hanggang pakikinig lamang siya, hanggang pag-aaral lamang siya. Pero maganda na rin, no? At least Kristiyano ka dito, mananampalataya kang kahit papaano ay natututo. Ay sabihin natin, nais mong matuto. Nakikinig ka rin, nagbabasa ka. Ang kaso nga lamang ay nag-i-enjoy ka sa unang uri ng pagkain na tinitake mo. Yan ay ang patungkol sa mga pag-aaral lamang ng salita. Pakikinig sa mga pagtuturo at pangangaral. At ang sabi pa sa pagpapatuloy ng 6:1, inisa-isa ni Apostol Pablo ang ilan sa mga importanteng aral na itinuro ng Panginoon. Ang una ay ang foundation of repentance. May tinatawag na foundation of repentance, mga kapatid. Ang pangalawa ay faith toward God. So napakalawak po yan. Lahat ng aral na may kinalaman sa pananampalataya, magkaiba-iba man yung maging title natin, title mo, basta patungkol sa pananampalataya, na pag-aaral, yan ay part ng first principle, ng aral, ng doktrina ng Panginoon. Pangatlo, like verse 2, doctrine of baptisms, plural, sapagkat may 3 uri ng bautismo. Bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo, at bautismo sa apoy. So, pinag-aaralan natin to sa matagal na panahon. Naging series natin ang ilang mga doktrina dito, mga kapatid, pinag-aralan natin. Itinuro ni Brother Ryan, ipinangaral ni Brother Ryan, ng ilang mga fivefolds natin dito, elders,
Itinuro na ito sa atin, mga kapatid. Pagpapatong ng kamay. At kahit ang resurrection of the dead, di ba, nung nakaraan, itinuro ito doon sa lamay ni Brother Beato na merong pagkabuhay magmuli. Merong trompetang ihipan, may tutulog. Ang Panginoon ay paparito na may sigaw. May tinig ng arkanghel at may trump of God at lahat ng mga nangamatay ay mabubuhay. So kahit pag-aralan natin ng pag-aralan yan, mga mahal kong kapatid, yung mga doktrina na yan, hindi tayo magiging sakdal. Ang sinasabi pa dito, and eternal judgment. May mga paghukom, mayroong tinatawag na judgment seat of Christ, doktrina yan. Pag-aaralan natin, kahit gaano kadetalyadong pag-aaral, pwede natin gawin. May tinatawag na white throne judgment, mga kapatid. Mayroong tinatawag na judgment sa church. At lahat ng pwede nating pag-aralan na doktrina at aral ng Panginoon na nasa banal na kasulatan, kung hanggang pag-aaral lamang yan, mga kapatid, bagamat yan ay mainam, yan ay bahagi ng tinatawag na first principle. Pero sabi ni Apostol Pablo, ano sabi sa verse 1, balikan natin. Ano yung sabi niya? Therefore, living the principle of the doctrine of Christ. Kinakailangan nating graduate, mga kapatid. Kinakailangan yung ipinapangaral natin dito, itinuturo natin dito, mga kapatid, paano natin ito gagawin ngayon? Ginawa natin ito kahapon at nagbunga. Naisaayos natin yung problema doon, ito ang susunod natin ayusin. Walang ganun sa atin. Puro tayo pagtuturo dito. Puro gatas tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat sana yung mga guru na tayo, mga professional na tayo. Dapat sana yung mga graduate na tayo. Dapat marami na sa mga Kristiyano ang graduate na sa pag-aaral. Sa palagay ninyo, kung kayo ang tatanungin ko, mga kapatid, kung sa tagal lamang ng taon, Sister Jenica, ilang taon ka na bilang Kristiyano? Since you believe, anong taon ka nakakilala sa Panginoon, kailan ka nag-decide na magpabautismo? Way back 2012. Diba? Ilang taon na, Sister Jenica? Halos 10 years. Pwede sabihin ni Sir, ikang natural type spiritual. May kinder, 1 taon, grade 1 to grade 6, plus 6 to 7 years, high school, 4 years, 11 years, merong tinatawag na senior high, 2 taon, 13 years, at merong 4 years. Ilan lahat? 17 years. Kaya pwedeng sabihin ng isang Kristiyano, Kuya Ryan, bago pala ako graduate, kinakailangan ko munang mag 17 years sa pagdalo sa gawain. E paano kung after 3 years, mag-rapture na? At 2 years ka pa lang, 3 years ka pa lang na mabaptize, at yung iba, ibabaptize pa lang. Nabanggit pala sa akin ni Brother Alex nung isang gabi, nakapag-desisyon na daw po si Ate Jen at si Crystal na magpapabautismo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? So kung ang magiging basis natin ay literal na tao, natural type spiritual, nako, kung 3 years na lang bago mag-rapture, hanggang grade 3 lang siya. Di sila gagraduate. Pero hindi po ganon sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga disciples, ilang taon lamang nag-aral? 3 years. Ang ating Panginoon nagsimula sa ministry at the age of 30. At sa loob ng 3 taon, kasama niya, tinuruan niya ang kanyang mga disciples. Sa loob ng 3 years, mga mahal kong kapatid, yung kanyang mga alagad ay kanyang tinuruan. Kaya from disciples, from students, di ba? From disciples to apostles. From disciples to teachers. Hindi nasayang yung kanilang pag-aaral. Hindi sila naging tambay. Kaya lang may mga estudyanteng madaya at tuso. Like Judas Iscariote. Pera lang ang mahalaga sa kanyang pag-aaral. Kaya nag-aaral kasi ang isip, pera. Hindi yung serbisyo. Hindi yung pagtulong. Hindi yung kanyang responsibility and ability. Paano makatulong sa mga tao.
Marami ang nag-aaral sa salita to have gain. Gustong maging pastor kasi may pera. May tithes. Di ba? Nalala ko si Brother Joe, kung gusto mo maging mayaman, magpastor ka. At minsan natitimpa ko, ang kaaway tuso. Bakit kasi inalis mo yung tithes? Inisip ko, sige, Panginoon, hintayin ko na lang mamatay yung mga elders dito para baguhin ko ulit yung doktrina dito. Paano ko ako yung mauna? Yes. Kasi tuso ang kaaway, mga kapatid. Ang isa sa kanyang pamain ay pera. Kaya maraming nag-aaral, ang isip pera. Paano kumita? Pero bibihira po sa mga estudyante na kaya nag-aaral dahil mahal nila ang kanilang magiging profesyon. They want to serve. Sino sa atin dito nung nag-aral, kaya ka nag-mechanical engineer, Brother Wilson, sapagkat gusto mong may mga tao kang matutulungan sa kanilang sasakyan, hindi mo yan naisip. Di ba, bibihira yung, kaya ako gusto maging doktor. Pero may mga ganun eh. Yung mga bata, pag tinanong mo, buti pa yung mga murang kaisipan, pag tinanong mo, anong gusto mong paglaki mo? Gusto kong maging pulis. Bakit? Ipagtatanggol ko ang mga tao. Pero nung high school ka na, nung magka-college ka na, bakit ka nag-IT? Bakit mo ginagawa yan? Yung iba, kaya nag-nursing kasi magaganda yung classmate yan. Di ba? Ako gusto kong mag-nursing noon kasi ang ganda ng uniform. Naubusan ng islat sa CSPC noon, kaya napunta ako sa mechanical engineering. Kaya natutuwa nga ako kay Taktak sa kapatid ni Brother Billy. Kasi hindi niya option yung mechanical eh. Gusto ko sanang advice ako, masaya ka. Kasi proud ka magiging CSPC-yan ka. Ano tawag dyan? CSPC-yan ka. Magiging proud ka kasi magandang school yan. Pero ang tanong, gusto mo bang maging mechanical engineer? Ako naging proud ako noon. Classmate ko si Brother Wilson, mga classmate kami yan bilang mechanical engineer, pero hindi ko po talaga gusto yung kurso na yon. Kaya tayo, mga mahal kong kapatid, sa pag-aaral natin sa Panginoon, ano ba yung objective natin? What is our goal? What is our purpose? Tinuruan ng Panginoon ng kanyang mga alagad, dumaan sila sa first principles. Itinuro ang mga doktrina, ang mga hiwaga, ang mga talinghaga, para ang mga bagay na ito sa panahon na kanilang matutunan ay magiging aktual ito sa kanilang buhay. Magiging reality. From doctrines, diba? Mula sa aral, patungo sa realidad ng buhay. From doctrines to reality. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan nating graduates. Kinakailangan nating matuto, mga kapatid, at iwanan na natin yung mga hanggang doktrina lamang na nag-aaral tayo. Nais ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, makita niya ang mga mananampalatayang hindi abala sa pakikinig, kundi abala sa pagsasakatuparan. Amen. Maraming mga tao sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, hanapin nila ang salita para matuto sila. Pero it's too late for them. Kaya tayo nandito sa church ngayon, kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo naging anak ng Diyos, kaya tayo sumampalataya, kaya tayo naging disipulo, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, pagiging estudyante ni Kristo. Naging follower ka ng Panginoon. At ano yung kung ang titingnan natin na yung banal na kasulatan, ano yung layunin ng Panginoon, bakit siya tumawag? Bakit siya tayo tinawag? Para mag-aral sa kanyang salita. Amen. Amen. Para mag-aral, mga kapatid ko. Yan ang unang bahagi, tinawag tayo para mag-aral. Learn of me. Search the scriptures. Kapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Ang nais ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, nais niya na ngayon pa lang
I hope so, na may mga mananampalataya na nasa ikalawang bahagi na. Nasa second principle na. Nagbubulay-bulay nga ako, meron pa kayang third principle? Ang sinabi lang ni Pablo, may first principle. Parang patungkol sa langit. Sabi ni Pablo, napunta, meron akong naaalala na pangyayari na merong isang binata na nakapunta sa ikatlong langit. So mahiwaga kasi ang Biblia. So kung ikatlong langit ang napuntahan ng binatang yon, automatic may second at first. Nasusundan nyo ba mga kapatid ko? Napakadaling isipin na merong second and first. Pero pag sinabing fourth, ayun pang di ko alam. Pag fourth and fifth, sixth, seven na pataas, medyo mahirap na po yun. Yun ay pagbabakasakali na. Tama po ba? At anumang mga bagay na pagbabakasakali, iwanan natin yan. Pero pag sinabing third, may first and second. At kapag merong first principle at kinakailangang iwanan ng first principle, tumungo ka sa sunod na bahagi, then may second principle. At iniisip ko nga na ang second principle ay ito na yung pinali. Kung paano may Old Testament, may New Testament, dalawa lang. Diba? Yung unang bahagi ay first, then ang pangalawang bahagi ay seconds. At ang nais ng Panginoon ay iwanan natin, mga kapatid. Graduate tayo sa unang bahagi at kinakailangang maging mga workers tayo. Can we say amen to that? Pag sinabi pong workers, meron kang ginagawa sa church. Meron kang ginagampanan, hindi ka lamang tagapakinig. You are part of the ministry. Graduate ka, natuto ka. Hallelujah. Nagkaroon ka ng kaunawaan sa salita, natuto ka. At yung natutunan mo, nais mo itong, you have the desire, burning desire, nag-aalab yung puso mo na magawa ang nais ng Diyos. You are not after sa gain. Diba? Yung mga bagay na magiging pakinabang para sa'yo, kundi you are after sa mga bagay na makakatulong sa ministeryo ng Panginoon. At kapag yan ang puso natin, mga kapatid ko, ano sabi ng Bible? Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos ang bahalang magpasweldo sa atin dito. Ang Diyos ang bahalang magbigay sa atin ng kaupahan, ng rewards. Di ba? May talinghaga ang Panginoon sa mga workers. Yung mga nagtrabaho. Yung mga may trabaho, may sweldo. Kaya nga yung mga nakita ng Panginoon na walang ginagawa, tinatawag niya. Kahit late ka na, ang nais ng Panginoon, magtrabaho ka. Ayaw ng Panginoon na nakakakita siya ng tambay. May the Lord help us. Nung nakaraan, yung binanggit natin, ayaw ng Diyos nang merong nagpapahinga. At least nagtatrabaho yun, gumagawa yung nagpapahinga, pero ayaw ng Diyos na merong mahabang pahinga. Pero kung merong isang ayaw ang Diyos, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Kung babasahin natin ng Hebrews, ayaw ng Diyos ng mga tamad. Ayaw ng Diyos na walang ginagawa. Kaya anong magagawa natin? Kung wala ka pang nagagawa sa church, baka wala kang natututunan. Di ba? Baka hindi ka interesado sa bagay na iyong ginagawa. At kung magsisiyasat ka sa iyong sarili ngayon, kung titingnan mo ang iyong sarili ngayon, sa kasalukuyan at balikan mo ang mga araw na nagdaan, ano ang kalagayan mo ngayon? Ini-enjoy mo ba ang ginagawa mo? Dahil kung hindi ka nag-i-enjoy at you are not determined na tapusin ang bagay na nais ng Diyos, gawin ang nais ng Diyos, nagsasayang lang tayo ng oras, mga kapatid. Nais ng Diyos na hindi tayo sumusuntok sa hangin dito. Nais ng Diyos na tiyak tayo sa ating ginagawa. Kaya nga sabi ko kay Brother Alex, ang gusto ko sanang mangyari sa mga babautismuhan ay dumaan muna sila sa session. Nais ko silang dumaan sa pagtuturo.
Kahit ilang series lang, 1, 2, 3. At least matuto sila sa mga basic teachings. Then after that, kung maintindihan nila ang ilang mga pangunahing aral about foundation of repentance, faith toward God, baptism. So, kahit yung tatlong ito lang na binanggit ni Pablo, pwede na silang bautismuhan sa tubig. So, nais ng Diyos na yung bagay na natutunan natin, mga kapatid, ay ating ma-exercise. So, hindi naman po lahat ng pagtitipo ay tama. May mga pagtitipo po na sa pagtitipo, kinakailangang maging maingat tayo dahil hindi sa lahat ng panahon ay yung tinatawag na natural type spiritual ay pwede nating dalhin sa pagtitipo. Kung ano bang ibig sabihin ko? Kagaya kay Brother Richard, yung natural na bagay, graduate siya. Nakapagtapos siya sa pag-aaral bilang inhenyero, electrical engineer. Pero pinakinabangan ba niya? Yung lisensya niya, expire na nga di ba? So kung ititipo natin sa spiritual, para bang hindi maganda. So hindi gayon, mga kapatid. May mga natural na bagay na hindi angkop na itipo sa spiritual, kahit man po sa lumang tipan. Sa lumang tipan, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, mga mahal kong kapatid, bawal kainin ang karne, ang baboy, na sabi doon, yung mga hayop na merong hati ang paa, bawal kumain ng karne. Diba? At kung ititipo natin to sa spiritual, sa New Testament, bawal kumain ng karne. So, hindi tamang pagtitipo. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? So, kinakailangang maging maingat ng isang mga ngaral, ng isang tagapagturo, at kahit ng nakikinig patungkol sa tinatawag na typology, mga kapatid. Kasi baka may ibang nag-iisip dyan, ma-misinterpret natin yung patungkol sa pag-aaral, mga kapatid, at ina-apply natin sa spiritual. So, ulitin ko, the first principle, ito'y may kinalaman sa pag-aaral, mga kapatid. Ang unang bahagi ay pag-aaral, pakikinig, pagkatuto. At ang pangalawang bahagi, kinakailangan nating dumako sa ikalawang bahagi. At ito ay ang pagiging workers. Pagiging, sabihin natin, meron kang ginagampanan na trabaho sa kaharian ng Diyos. So from disciples, from students to workers. Kasabi na Apostol Pablo, yung mga Kristiyanong nabubuhay sa kanyang panahon, na dapat sana ay mga professional na. Mga guru na sila. Ibig sabihin, kung may mga babae doon, dapat nagiging tagapagturo na sa mga kadalagahan. Mahusay ng mga tagapagturo sa kanilang sambayanan. Walang mga anak na pasaway, di ba? Yung mga nanay dapat ay graduate na sa pagtuturo. Sa pagkatuto sa mga aral at nagpapasimula ng i-exercise yung kanilang natutunan, mga kapatid. May mga tahanan na nagiging maayos na, maliwanag na. Sabi pa ng kasabihan, ang mga nanay ay siyang ilaw ng tahanan. Nagbibigay ka ng enlightenment, ng understanding. Diba? Hindi ikaw ang nagbibigay ng kadiliman sa bahay. Sabi nung asawa mo, nakngingit-ngit ang paningin ko, mayos ka. May mga asawang hindi marunong magpasakop, hindi natututo. Ang tagal-tagal lang tinuturo ang magpasakop, pero hanggang ngayon hindi natututo. Hindi gumagraduate. So nawa, mga kapatid, masumpungan tayo ng Panginoon na nasa ikalawang bahagi. Amen. Nais ng Diyos na graduate tayo, mga kapatid. Nais ng Diyos na tumungo tayo sa ikalawang bahagi. At kung titingnan natin to, mga kapatid, sabihin natin sa mas malawak o mas malanib na pagtingin, ang unang bahagi ay ang doktrina ng Panginoon at ang pangalawa ay ang kanyang buhay mismo. Two important things sa buhay ng Kristiyano dapat nating makita na ginawa ng ating Panginoon. First,
His doctrine. The doctrine of the Lord Jesus Christ. Na kinakailangan meron kang doktrina ni Kristo. Meron kang libro niya, meron kang aral niya, at ang pangalawa, after 4 gospel. Ano meron sa after 4 gospel? Sino nakakaalam? After 4 gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Anong sumunod sa 4 gospel? Di ba? Book of Acts. Hindi yan nagkataon, mga kapatid ko. Matthew, pagtuturo. Mark, pagtuturo. Luke, pagtuturo. Book of John, pagtuturo. Ano meron sa Book of John? How between the Spirit of truth shall come, He shall teach you into all the truths. Kaya bago magpasimula ang Ephesian age, bago magpasimula ang iglesia ng Panginoon, natuto. Amen. Dumaan sa 4 na ebanghelyo ang mga apostol. Ano meron sa 4 na ebanghelyo? The doctrines of the Lord Jesus Christ. And after the 4 gospel, mga kapatid, after na matuto ang mga disciples, ang sumunod na aklat ay aklat ng mga gawa. Nagtrabaho na po sila. At nawa masumpungan tayo sa mga huling araw na ito na merong ginagampanan sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung babasahin natin ang Hebrews sa pagpapatuloy ng chapter 6, Sister Mary Ann, laktawan na lang natin ang ilang mga bahagi para makatipid tayo sa oras. Tingnan niyo ang mga sumunod na pangungusap dito. Sa verse 9 na lang tayo. Verse 9. But beloved, we are persuaded bitter things of you, and things that accompany salvation, though we speak. Kung babasahin natin kasi yung mga nasa unahang talata, mga kapatid, from verse 3 hanggang verse 8, may kinalaman yan sa pagsasakatuparan na ng kalooban ng Diyos. Maraming natuto, sabi doon, maraming tumanggap, maraming nalaman, may mga taong nalaman pa yung mga bagay na hinaharap, pero sabi doon, ipinapako nilang muli ang Panginoon at inilalagay siya sa hayag na kahiyan, na ang ibig sabihin doon ay hindi nila isinasagawa yung bagay na kanilang natututunan. Kaya yun nakakalungkot, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano natuto, nakikinig, dumadalo sa gawain, pero hindi naman niya ginagawa ang kalooban ng Diyos. So, sabi ng banal na kasulatan, inilalagay mo ang Panginoon sa hayag na kahiyan. Yung mga taong ito ay once din na natuto, na enlightened, naging partakers, pero dumating ang araw na, sabi sa verse 6, kung atras tayo, Sir Merian, para makita natin. Verse 6. Ito yung mga taong nakalasa din, nakatikim din ng salita. Na nagsasabi dito, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. So paano ba? Inilalagay ang Panginoon sa kahiyan, mga kapatid. Sabi na Apostol Pedro, yung pagiging Kristiyano mo, hindi mo ginagawa. Bagkus pa ay ang ginagawa mo ay pawang gawain ng sanglibutan. You are, kumbaga, ano ka na sabihin natin, nakikilala ka na bilang Kristiyano, you are identified as believer, you are identified as Christians. Nakikita kang nagsisimba, pero still, gumagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, ipinapahiya mo ang Panginoon. So, napakapanganib po ng bagay na yan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 9, tuloy natin, but beloved, we are persuaded. Tagalogin nga natin ito.
Ang ganda ng encouragement ni Pablo sa mga Kristiyano. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. So ano ba ang kalakip ng pagkaligtas? Yung pagkaligtas na yan ay bahagi yan doon sa first principle, mga kapatid. Naligtas ka, natuto ka, sumampalataya ka, nais ng Panginoon na i-work out mo. Kinakailangan mong sundin ang kalooban ng Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor." That's the second principle, mga kapatid. Sabi ni Pablo, iwanan na natin yung mga pangunahing aral, yung pag-aaral. Na dapat sana ay mga trabador na kayo, mga workers na kayo, dapat ay tagatupad na kayo. Dapat ay ginagawa na natin ang kalooban ng Diyos and we glorify His name. We honor Him, mga kapatid, sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Nasabi dito, hindi daw po liko ang Diyos sa mga bagay na ginagawa natin. Work and labor of love, which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints in the minister. Amen. Minister. Alam niyo ba ang taas ng salita ng minister sa labas? Prime Minister. Diba yung mga bansa, may mga minister yan, mga kapatid, ambassadors. At nasabi na Apostol Pablo, we are ambassadors of Christ. Hindi ka pwedeng maging ambassador na hindi ka nag-aral, hindi ka natuto. Hindi ka pwedeng kumatawan sa kaharian ng Diyos. Diba? Yung mga representative, yung mga ambassadors, yung mga minister, sila ay yung mga kumakatawan. Ipinapadala, halimbawa, dito sa Pilipinas, maging ministro ka sa Canada, ikaw ang kakatawan sa Canada para sa Pilipino o sa Pilipinas. Kinakailangan wag mong ipapahiya ang bayan mo. Kinakailangan maging responsible ka at maging faithful ka sa tungkulin. At ang nais ng Panginoong Diyos, sabi dito, mag-minister tayo, mag-work tayo, mga kapatid, and do minister. Sabi dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name. So naging mga tagapaglingkod ang mga Kristiyanong ito. May mga ilan sa kanila na natuto at lumago at tumungo sa ikalawang bahagi ng prinsipyo ni Kristo. At ang pangalawang prinsipyo ni Kristo ng ating Panginoon ay maging worker. Hindi lamang maging learner, kundi maging doer, mga kapatid. Sabi sa verse 11, and we desire that every one of you, lahat, nawa sa inyo. Sa Tagalog nga, at kami nagnanasa na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap. Amen. So dapat merong zealous of good works. Merong pagsusumikap para saan? Sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. And verse 12, verse 12 sa Tagalog, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis. Ibig sabihin, ginawa nila yung mga bagay na kanilang natutunan. Nagtiis sila. They suffered. Hallelujah. Sabi dito, sila'y nagsisipagmana ng mga pangako. That ye be not slothful, but followers of them, who through faith and patience inherit the promises. At pagdating sa verse 13, ang inilarawan ni Paul ay si Abraham. Diba? Ang ipinakita dito ni Apostol Pablo ay si Abraham. Na ano ba meron kay Abraham? Dahil sa gawa ni Abraham, inaring matuwid ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Nanampalataya si Abraham, mga kapatid. The just shall live by faith.
pero meron siyang ginawa. Kaya naging sakdal ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pagtupad at pagsagawa ng kalooban ng Diyos. Kapag dating dito, lalaktawan ko na po ang ilang bahagi. Sabi sa verse 15, si Abraham ito, verse 15, i-connect natin doon sa text teaching ko nung nakaraan na endure, despise, and overcame. Si Abraham ito, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Can we say amen, mga kapatid? So, kinakailangan nating magtiis, kinakailangan nating matuto, kinakailangan nating mag-aral, pero hindi doon nagtatapos, mga kapatid. Mas nais ng Diyos na makita tayo na nagtatrabaho. Not only being a disciples, kundi bilang mga workers and ministers ng ating Panginoong Jesucristo. Not only men. Si Pablo, may mga kinikilala po siyang ministers ng mga babae. Priscilla, Aquila. May co-ministers, may co-laborers. At hindi nangangahulugan na nangangaral sila. Tagapaglingkod sila ng mga apostol. Tagapanalangin, tagapagsilbi. Hallelujah. So kung wala kayong ginagawa, mga kapatid ko, pagsumikapan niyong mag-aral sa Panginoon. Amen. Matuto sa Panginoon. At kung wala kayong natututunan, examine yourselves. Mag-enroll ulit kayo sa Panginoon. At sabihin niyo, Lord, make a vow para magkaroon ka ng scholarship dito. Lord, nais ko pong mag-aral ng mabuti. Isa pang pagkakataon, Panginoon. And the Lord will give you another chance. Another chance, another chance. As long as gusto mong matuto. Amen. Huwag ka lang bibitaw. At sana matuto tayo, mga kapatid. At makita tayo ng Panginoon na gumagawa. At ang ating ini-enjoy ay ang strong meat, which is the obedience. Ang pagiging workers, pagsasakatuparan. Sabi ng ating Panginoon, last scripture na gusto kong basahin, John 4:34. Sabi ng ating Panginoon, strong meat, ang minimension niya dito. My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Yan po ang strong meat that belongs to the full age. Amen. Ganyan dapat ang mga Kristiyano. Diba sabi ng ating Panginoon, John chapter 6, ang aking laman ay pagkaing tunay at ang aking dugo ay inuming tunay. Sabi ng mga nakikinig, sino ang tatanggap nito? Pero sabi ng mga alagad sa huling mga bahagi ng John chapter 6, kasi tinanong sila ng Panginoon, kayo, magsisialis din ba kayo? Hindi nyo ba kayang i-take ang pagkain ito? Ano sabi ng mga alagad? Sabi ni Pedro na matapang, Lord, saan pa kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Amen. May the Lord bless you all, mga mahal kong kapatid. Ang Panginoon nawa ang patuloy na magpala sa atin. Tayo lahat ay magsitayo.